Magandang araw mga baliwagenyo. Tulad ng isang mainit ng tasa ng kape na nagbibigay sigla sa ating umaga, ang bawat kwentong ating pinakikinggan ay nagbibigay rin ng inspirasyon, pag-asa at mahalagang aral sa ating buhay. Kaya't maganda na sa isa na namang makabuluhang kumustahan habang tayo nagsasalo-salo sa mga kwento ng paglilingkod, pamumuno at pagmamahal sa pamilya. Tara na at makipagkwentuhan kasabay ng paghigop ng mainit na kape. Tara kape, kumustahan, anunsyo at pakikipag-ugnayan sa edukasyon. Tara, kape sa SDO Baliwag. Para sa ating kumustahan, mga anunsyo at impormasyon at pakikipag-ugnayan sa edukasyon. Tara, kape sa SDO Baliwag. Tara na, SDO Baliwag! Ngayong buwan ng Hunyo, ating ipanagdiriwang ang Father's Day bilang pagkilala sa mga nagsisilbing haligi ng tahanan at gabay ng kanilang pamilya. Kasama natin ngayon ang isang lingkod bayan na patuloy na nagtitimpla ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at paglilingkod at pagmamahal na rin sa kanyang pamilya. Mga kabaliwagenyo, atin pong mainit na tanggapin ang City Vice Mayor ng Lungsod ng Baliwag, iginagalang Mayor Vice Ferdinand B. Estrella. Una po sa lahat, Mayor Vice, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na maging bahagi po ng napaka-special na episode po na ito. Kamusta po ang Mayor Vice po namin? Okay naman at maraming salamat din sa pagkakataon, Jerwin, na ako ay inyong naimbitahan sa ating programang Tara, Kape. Okay po. Mayor Vice, no, ano po ang mga ilan sa pinagkakaabalahan bilang Vice Mayor po ng ating lungsod? Siyempre, bilang isang pangalawang punong lungsod o Vice Mayor, ang aking pong trabaho ay mangulo sa sangguniang panlungsod ng Baliwag. Siyempre, pagka ikaw ang nangungulo sa sangguniang panlungsod, ikaw ay presiding officer ng pagpupulong o pagsisisyon ng sangguniang panlungsod. At ito naman ay masasabi kong hindi na bago sa atin sapagkat bago tayo naging mayor, ang inyong lingkod ay naging bahagi ng iba't ibang sanggunian. Sapagkat nung una po na ako ay nahalal bilang SK Chairman, tayo po ay miyembro ng Sangguniang Bayan pa noon bilang ex-officio member ng Sangguniang Bayan. So 16 years old pa lang po ako ay konsehal na po tayo ng Bayan ng Baliwag noong mga panahong yon. At 6 na taon po akong naging SK President. At nung ako po ay pumasok na sa totoong larangan ng paglilingkod bilang kapitan, tayo po ay naging ex-officio member ng Sangguniang Panlalawigan bilang bukal at pangulo ng Liga ng mga Barangay sa buong lalawigan ng Bulacan. At yun po, tuloy-tuloy, naging ABC President po tayo ng Bayan ng Baliwag. At bago po tayo naging mayor ay talagang puro sa sanggunian po tayo nakasama. Kaya masasabi ko na yung trabaho ko bilang pangalawang punong lungsod ay hindi na po naging mahirap para sa akin dahil talaga naman pong nasanay na tayo sa flow at sa mga ginagawa bilang miyembro ng sanggunian. At kitang-kita naman po yan, Mayor, sa inyong malasakit at pagmamahal sa bawat baliwagenyo. At ngayon po, Mayor Vice, bilang isang ama naman po at lingkod bayan, paano po ninyo nababalansi po yung inyong tungkulin sa pamilya at the same time po yung paglilingkod po sa ating bayan? Sa totoo lang, ngayon na ako ay pangalawang punong lungsod, mas madali na sa akin ngayon talaga na mabigyan talaga ng oras yung aking pamilya sapagkat sabi ko nga, ang trabaho ng pagiging Vice Mayor ay ikaw ang nagpe-preside ng sesyon. At ang sesyon ay isang beses lamang sa isang linggo. Siyempre, kakaiba ito, magmula nung ako ay mayor, siyempre pagka ikaw ang mayor ng lungsod, talagang buong oras mo talaga ay talagang nakatuon sa paglilingkod dahil ikaw yung magtitimon ng iyong bayan.
araw-araw dapat pumapasok ka sa opisina para nang sa ganon ay lahat ng mga problema ng ating lungsod ay syempre ikaw ang magdidesisyon. Pero ngayong ikaw ay Vice Mayor, kanya-kanya. Dahil kami yung gumagawa ngayon ng batas na i-implement ng Mayor. So sa pagiging Vice Mayor, syempre, hindi pa rin natin kinakalimutan yung trabaho natin na pumupunta pa rin sa mga tao, nakikipag-ugnayan. Pero ngayon, mas may oras po tayo na makasama ang aking mga anak at ang aking pamilya. Kaya I made it a point na obligado, luluwas pa rin ako at makikipagkita sa aking mga anak. At syempre, paminsan-minsan ay nilalabas ko at nagkakaroon kami ng bonding bilang isang pamilya. Siyempre, Mayor, no, yung pagkalinga natin sa mga anak pa rin ay importante. Kahit na alam po natin na sobrang busy niyo po sa paglilingkod sa ating bayan. So ngayon naman pong Father's Day, Mayor. Kasi Father's Day special ngayong, yung Father's Day buwan special na ito. ngayon ng buwan na ito. Maaari po ba ninyong ibahagi kung ano ang pinakamahalagang aral po na natutunan nyo bilang isang ama po? Ang pinakamahalagang aral na aking natutunan ay syempre kahit ano pa rin ang ginagawa mo, dapat ay hindi mo pa rin nakakalimutan na ikaw yung ama ng tahanan. Kahit ikaw ay naglilingkod ka, pinaglilingkuran mo ang iyong isang buong lungsod, pero wag mo pa rin kalilimutan na ikaw pa rin ay ama ng tahanan na kinakailangan may responsibilidad ka rin sa iyong pamilya at mga anak. Siyempre, kailangan ikaw pa rin ang nagpo-provide para sa iyong pamilya. At siyempre, importante din yung time na binibigay mo sa iyong pamilya at ikaw pa rin ang nagtuturo ng mga tamang asal, mga nagbibigay ng mga advice sa iyong mga anak kung ano yung dapat nilang ginagawa para maging mabuting tao sila. Tsaka kahit na, Mayor, no, napakahirap ng ginagawa natin sa trabaho natin. Pag uwi, nakita natin mga anak natin, ang saya-saya na po. Di ba Siyempre, po? pagka nakita mo na pag dumating ka sa bahay at tumatakbo, niyayakap ka, Yes. kahit gaano yung pagod na iyong nakuha magmula sa buong araw, siyempre nabubura na lahat yun. Maraming salamat, Mayor, para dyan, no? Ngayon naman po, yung pangalawang katanungan natin, o pangatlong katanungan natin, paano po nakatutulong ang matatag na pamilya po sa paghubog po ng mabuting mamamayan at yung matatagumpay na mag-aaral? Siyempre, sabi ko nga, lahat nagsisimula sa pamilya. 'Di ba? Sapagkat, siyempre, kapag maayos ang pamilya mo, natuturuan mo ng tama yung iyong mga anak, paglabas nila ng iyong tahanan, nagiging maayos na tao sila. At siguro yun din yung natutunan ko sa aking mga magulang. Kaya kung ano yung natutunan ko sa aking mga magulang, ay yun din yung sinishare ko at binabahagi ko dun sa aking mga anak. Dahil sa totoo lang, para sa akin ay napalaki ako ng tama ng aking mga magulang. Kaya siguro naging ganun yung aking pag-iisip. Naging ganito yung aking pag-iisip na nakita ko kung ano yung tama at mali. Kaya ngayon, yun yung gusto kong ibahagi doon sa aking mga anak. Para na sa ganun, kung ano yung natutunan ko, yun ang ma-share ko sa kanila para paglaki nila, maging kagaya nila ako. 'Di ba? So, yun yung aking sigurong natutunan sa aking mga magulang at yun naman ang binabahagi ko sa aking mga anak. Malaking bahagi po talaga yung mga ibinibigay natin payo sa ating mga anak. Kung bakit din yung mga anak natin ay nagiging ganun ang asal, disiplina, no, na binibigay. Kaya nga pagka meron akong may mga syempre mga bata yan, 'di ba? At merong mga hindi ako nakikitang tama, talagang nagagalit din ako dahil ayokong isipin nila na yung ginawa nila ay tama. Kapag hindi mo agad sinabihan, baka akala nila yung ginawa nila tama, yung makasanayan nila. Okay po. Ngayon po, Mayor Vice, no? Ilan sa katanungan din po natin. Ano po ang mensahe nyo para sa mga ama na nagsisika po na maitaguyod po yung kanilang pamilya habang ginagampanan po nila yung mga responsibilidad nila sa komunidad? Ang akin lang pong masasabi ay ipagpatuloy po ninyo yung inyo pong ginagawa sapagkat tayo bilang mga ama, talaga pong responsibilidad po natin na pangalagaan, buhayin, tulungan
ang ating pong pamilya, siyempre itaguyod. Sapagkat tayong ama ang magbibigay sa kanila ng maayos na buhay sa pamamagitan po ng ating pagtatrabaho, sa pamamagitan ng ating pagsisikap, ay kinakailangan maitaas natin ang antas ng ng pamumuhay ng ating pamilya. Sapagkat tayo bilang ama, tayo talaga ang magpo-provide para sa ating pamilya. At yun po ang responsibilidad natin bilang ama sa ating mga anak. At syempre, hindi pa rin dapat mawala dito yung kung ano yung ginagawa natin para sa komunidad. Kagaya ko bilang isang ama at lingkod bayan, sa aking ginagawang trabaho sa ating pong bayan, ay kailangan din po ay hindi natin makalimutan na tayo po ay may pamilya na tulungan natin para maging maayos ang ating mga anak. Okay po, Mayor. At yan po ay kitang-kita namin sa inyo kung paano nyo po pinalalaki ang inyong mga anak at kung gaano nyo din po kamahal ang inyong asawa. Okay po, Mayor. Ngayon po, kilala po kayo bilang isa sa mga naging mahalagang bahagi po ng kasaysayan ng pagiging lungsod po ng Baliwag. Hindi po natin maitatanggi yan. At ano po ang inyong naging karanasan sa paglalakbay po na ito? Alam nyo, sa totoo lang, yun siguro yung greatest na legacy na aking iniwanan nung sa pagiging mayor ko ng lungsod ng Baliwag. Yung nagawa po naking lungsod ang isang bayan. Sa totoo po, mahirap ang aking pong pinagdaanan bago natin makamtan yung pagiging lungsod ng Baliwag. Sapagkat syempre, hindi naman isang iglap nakuha natin ito. Talagang maraming mga trials, maraming mga paghihirap ang ating kinaharap. Nandyan po ang pressure sa politika at syempre ang ating ginawa na pakikipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng mga talakayan at pinaintindi po natin sa mga kababayan natin kung ano ang kahalagahan ng pagiging isang lungsod. Kaya naman po nung naging lungsod ang Baliwag, masasabi ko sa aking sarili na job well done ang ating pong nagawa. Sapagkat alam ko na lahat ng mga mayor ng isang bayan, ang pangarap nila ay maging lungsod ang kanilang lugar. Dahil syempre, katibat ng pagiging lungsod, napakarami. Pero yung nangyari po na yon, sa panahon po ng aking panunungkulan pa nangyari. Kaya masasabi ko na kung i-grade ko yung aking nagawa po sa lungsod ng Baliwag, masasabi ko po na maayos at tama po ang aking nagawa na i-convert natin ang isang bayan sa pagiging lungsod. Sa isang pangarap po na yun, Mayor, marami po kayong natulungan na tao para dyan. Kasama na ang SDO Oo sa naman Baliwag. po. Maraming salamat po dyan. And ngayon naman po, bilang isa pong leader ng lungsod, ano po yung inyong pananaw sa kahalagahan ng edukasyon sa patuloy na pag-unlad po ng ating Baliwag? Sa totoo lang, kasama, gaya nga na sinabi ko kanina, kasama sa pinangarap ko ang pagiging lungsod, kasama dito ang edukasyon ng Baliwag. Dahil alam ko po na kapag tayo ay naging lungsod, magkakaroon tayo ng sariling Schools Division Office. Sa pagkakaroon po natin ng sariling Schools Division Office, mas matututukan nating mabuti ang edukasyon dito sa lungsod ng Baliwag. Siguro po, ang aming pong pamilya ay nakilala bilang taga-suporta ng edukasyon dito sa ating minamahal na Baliwag. Dahil nung araw, nung una pong naupo ang aking ama na si Mayor Romy, ang ginawa po niya ay nagtayo po siya ng isang koleyo. Isang koleyo na masasabi natin na nag-focus po na magkaroon ng libreng edukasyon, libreng koleyo dito sa Baliwag. At yun nga po, tinatag niya ang Baliwag Polytechnic College. At nung ako naman po, sa panahon po ng aking panunungkulan, naging lungsod ang Baliwag, kaya nagkaroon po ng sariling Schools Division Office ang Baliwag. At ngayon naman po sa panahon ng ating Mayor Mami, alam ko marami po siyang mga programa na ibinababa sa ating pong Division Office. Kagaya nga lang po nung nakaraan, di ba?
natuwa po ako sapagkat nung pasukan ay inisip po ni Mayor Mami na magbaba ng hatid nutrisyon sa atin pong mga mag-aaral. At nakita ko po ngayon na talagang nag-e-enjoy siya doon sa kanyang ginagawa. Kaya po masaya ako sapagkat alam ko na nandyan din si Mayor Mami upang suportahan ng edukasyon. Dahil alam po natin na ang edukasyon ang magpapalaya sa kahirapan at magtatanggal ng tanikala ng kahirapan ng ating mga kabataan. Kapag tayo ay nakapag-aral, mas naniniwala ako na madadalian na ang mga kabataang ito na magkaroon ng sariling at magkaroon ng magandang pamumuhay sa hinaharap. Ang ganda po ng programa na yun. Kaya Mayor, no, hindi na pwedeng hindi makapagtapos ang mga mag-aaral. Ibig sabihin, lahat sila posible na makapagtapos ng pag-aaral dahil po sa programa. Kaya nga sinasabi ko, tuwing ako'y nagsasalita sa Baliwag, kapag ka ikaw ay isang Baliwagenyo, tamad ka na lang kung hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral. Dahil magmula ECCD, dito sa ECCD, pinagbabawal natin ang collection. Kaya dito sa atin, no collection policy. Nung ako ay mayor, kung gusto mo mapag-init ang ulo ko, yung may mababalitaan akong may kinukolekta ang ECCD sa mga magulang. Dito sa atin sa Baliwag, libre ang elementary, libre ang high school, pati koleyo libre. Meron pang, alam ko, meron pa tayo, nagbibigay pa tayo ng mga allowance minsan dahil sa Unifast hanggang 40,000 per year. Kaya masasabi ko na talagang tamad ka na lang kung hindi ka makakapagtapos ng pag-aral at ayaw mo talagang graduate. 'Di ba? Pati sa SPED tinutulungan natin yung special education. Kaya sabi ko at ang inyong lingkod kapag ka merong ALS, may mga kailangan sa ALS, yung alternative learning system, talagang sinusuportahan natin 'yan. Kaya ang gusto ko talaga, at yun din yung inisip ni Mayor Romy, na kaya gusto ko makapagtayo ng koleyo dahil gusto natin, paparating na kasi yung mga malalaking kumpanya dito nung araw. At nung araw naman, di ba, ang mapapansin natin ang Baliwag, isang bayan na talagang marami rin namang mga negosyo pero maliliit. Pero sa panahon ni Mayor Romy, nagdatingan yung mga malalaking negosyo dito. At kailangan yung mga bata, yung mga mamamayan ay equipped, 'di ba? So, yun yung ginawa niya. Tinayo niya yung Baliwag Polytechnic College para nang sa ganon ay magkaroon ng kaalaman yung mga bata para hindi na nila kailangang lumuwas ng Manila para mag-aral ng koleyo o lumayo pa sa ibang lugar. Dito na lang sa Baliwag, mamamasahe lang sila, yung ibang maglalakad lang para makapagtapos ng koleyo. At yun nga, yung kahalagahan ng edukasyon para sa ating mga mamamayan, para magkaroon tayo ng maayos na pamayanan. Maraming salamat po sa pagmamahal sa edukasyon, Mayor. Ngayon po, Mayor Vice, ano po ang mga programa o adhikain po ng pamahalang lungsod na makatutulong po sa mga kabataan at lalong-lalo na sa sektor ng edukasyon? Siyempre, kami na nasa pamahalaang panlungsod, ang aming ginagawa ay siyempre suportahan ang lahat ng mga pangailangan ng SDO o ng Schools Division Office. At yan naman po ay meron naman po talagang nakalaang pondo dyan sa pamamagitan ng Special Education Fund. At lagi pong nagpupulong ang local school board para kung ano yung mga pangailangan na kailangan pang itulong ng ating pamahalang lokal ay makatulong po tayo para sa atin pong mga paaralan dito sa lungsod ng Baliwag. Maging ito po ay pampubliko at syempre mas marami po tayong tulong sa pampubliko na mga paaralan. Pero ganun pa man, nakasuporta rin po tayo sa mga programa ng mga private schools. Dahil syempre, hindi lang naman pampubliko ang saklaw ng ating pamahalaang panlungsod, kundi buong education ng Baliwag ay atin pong sinusuportahan. At kitang-kita namin yan, Mayor Vice, yung suporta sa Schools Division of City of Baliwag. Nakita naman natin na marami tayong mga programa, hindi lang sa edukasyon, kundi hanggang sa pampalakasan. Talagang natutuwa nga ako nung una akong umattend ng Claraa dahil
Talagang nakita ko ang galing na tusay. Hindi lamang sa pangpalakasan, pati sa press conference. Unang taon ng SDO Baliwag na first runner-up tayo, di ba? So, napakalaking achievement na noon para sa atin bilang pinakabatang SDO sa buong Central Luzon. Pero ganun pa man, ay meron na tayong narating at alam ko malayo pang mararating ng SDO Baliwag. Isa po kayo doon, Mayor, sa dahilan kung bakit narating po natin Maraming yun. salamat po. Maraming salamat po. At ngayon po, Mayor Vice, bago po tayo magtapos, ano po yung mga mensahe nyo sa mga magulang, sa mag-aaral, sa guro, at sa buong komunidad ng Baliwag? Ang akin pong mensahe sa mga magulang ay sana po ay ipagpatuloy natin na suportahan po ang ating pamilya. Siyempre, lalong higit yung mga ama na nandito at ngayon po ay Father's Day presentation, celebration na ating pong ginagawa. Ang aking masasabi lang sa mga ama ng tahanan ay patuloy natin pagsumikapan na magtrabaho ng mabuti para mapaunlad po natin ang ating pamilya. Tandaan natin, tayong mga ama ang nagbibigay dapat ng tayo yung provider, tayo yung tumutulong na maitaas ang antas ng ating pong pamilya. Sa mensahe ko naman sa ating mga anak ay dapat ay mag-aral tayong mabuti, pagsumikapan natin at pahalagahan natin yung binibigay ng ating mga magulang na pagkakataon na tayo yung makapag-aral. Lagi nating susundin ang kanilang mga payo dahil syempre sabi nga ng aking mga magulang at hindi ko ito makakalimutan, parents knows best para sa atin. Alam ko, meron tayong kanya-kanyang mga isip. Pero sabi nga, yung mga sinasabi sa atin ng ating mga magulang, nakabalik na sila, tayo papunta pa lang. At naniniwala ako ron dahil ngayon, tuwing naiisip ko yung nangyari sa aking buhay, ay talagang never nagkamali yung mga magulang ko sa mga payo na sinabi nila sa akin. Siguro nung bata ako, sinasabi ko, alam ko na to, matanda na ako. Pero ngayon ko pa lang na ako ay magulang na. Ngayon ko pa lang nararamdaman yung sinasabi nila na, kaya sinasabi ko, tama pala yung mga magulang ko sa pagpayo nila sa akin. Yun naman sinunod ko, kaya natama ako dun sa aking ginawa. At syempre, sa lahat ng mamamayan ng Baliwag, patuloy po nating mahalin ang ating bayan. At syempre kami po ng mga nanunungkulan sa pamahalaan. Kung ano man po yung mga problema na atin pong kinakaharap, alam po natin yon. Kaya lang, hindi naman po kami si Superman na makita po natin ganyan, magagawa kagad natin. Syempre, pinoproseso po natin yan. At hinahanapan po natin ng pondo kung saan po natin kukunin yung para maiayos yung mga problema ng ating pong lungsod. Pero tandaan po ninyo, hindi po kami natutulog at lahat po na yan ay gagawin po natin ng paraan sa abot po ng aming makakaya sa pangunguna po ni Mayor Mami Sonia. Yan, Mayor Vice, maraming salamat po. Sigurado po ang ating mga ama at ang Baliwagenyo, no, na marami pong natutunan sa mga sinabi niyo po ngayong araw. Maraming salamat po, Mayor, sa pagpapaunlak po. At sa ating mga manonood, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa isa na namang makabuluhang episode ng Tara Kape. Kumustahan, anunsyo at pakikipag-ugnayan sa edukasyon. Ako si Sir Jerwin C. Roque, ang inyong Senior Education Program Specialist ng SDO Baliwag. Hanggang sa muli, sama-sama nating itaguyod ang edukasyon para sa mas maliwanag na kinabukasan. Magandang araw! Tara Kape!